So it is rainy season here in the Philippines, and what is the best way to enjoy this kind of weather is to sip a fresh, hot coffee. Guys, welcome to Real You. Today, we will visit the owner of Mountain Top Coffee to know more about her business and to know about her life. Good evening at welcome sa Real You. Usapang kape ang ating pinunta dito sa San Fernando, Pampanga. At dahil dyan, makakasama natin ang may-ari ng Mountain Top Coffee. Hi ma'am, good evening at welcome po sa program. Good evening po. Thank you din po. So first of all ma'am, sige pakilala po kayo sa ating mga televiewers. I'm Marie Antoinette Medina, owner of Mountain Top Coffee Beans. So, kailan po nagsimula si Mountain Top? Nag-start si Mountain Top Coffee Beans nung first year pandemic. So, kasagsagan ng lockdown. Then, bawal pong lumabas. Then, dun sa first 2 months, parang dun ko na, parang okay. Dahil nung time nung lockdown is nauso si Dalgona Coffee. So, ayun. Opo. So, yun, naisipan ko siyang i-business yung mga brewed coffee. And then, yun nga, di makakalabas yung mga tao. So, yung mga addict, yung mga coffee lover na gustong nagtatambay sa mga coffee shop is hindi nila magawa. So, ang daming mga nahilig na mag-brew sa bahay. So, yun, mini-start ko yung coffee. Nabanggit nyo, ma'am, is Dalgona. Yes po. Para sa kalaman ng ilan, although sumikat na ito nun, ano yung Dalgona coffee? Ayun, yung Dalgona, usually ginagamit nila is mga instant coffee and then pina-froth lang siya para maglabas ng bubble and then lalagyan lang siya ng milk. Ayun po. So, sige po ma'am, para sa kalaman din ng ating mga viewers. So, from ano yung business niyo? Kasi balita ko, nag-change kayo ng business para mas malinaw lang. Tapos, lumipat kayo into food business. So, yun nga, before pandemic is, ang business ko, may business akong travel and tours. So, parang meron akong home-based travel agency. And, yun nga, nagta-travel ako locally. Namimit ko yung mga local farmers sa Sagada, Baguio, Kalinga, Benguet. Then, natitikman ko din yung mga local coffee na sinaserve po ng mga local farmers. Then, ayun nga, we all know naman na nung pandemic is sobrang down nung travel industry. So, naisipan ko din i-business yung coffee. Then, nung ini-start ko siya, ini-start ko na din na i-contact yung mga local suppliers sa Cordillera. So, mahirap ba ang naging transition nyo from being a travel agent into a coffee agent? Actually, para sa akin lang is, noong una, mahirap. Kasi unang-una, ang knowledge ko lang sa coffee is yung mga 3-in-1, yung mga instant. Then, yun nga, Starbucks, yun lang yung alam ko na coffee eh. Hindi ko alam kung anong klaseng mga beans, ano yung pagkakaiba nila. So, yun,
dahil nga pandemic, parang binuhos ko yung oras ko dun sa kung paano ko aaralin yung business. Dahil nga yung knowledge ko sa coffee is parang yung mga basic lang. So, inaral ko siya until yon bago ko nilabas sa social media. Minake sure ko na sapat yung knowledge ko para ma-promote and ma-market ko din na maayos yung coffee. So, sa ngayon, kasi alam natin marami ang mga coffee beans. Ano yung ilan sa mga variety na hawak ni Mountain Top? Yun nga, si Mountain Top Coffee Beans po kasi is meron siyang 20 variants. Pero yung 20 variants na yon is umiikot lang siya sa Arabica and Robusta. So, kumbaga yung 20 variants, meron siyang 10 variant na classic lang. Yung plain flavor lang, parang yung origin ng Sagada, Kalinga, Benguet. Then, meron din kaming 10 na flavored na aroma lang siya. Like caramel, hazelnut, vanilla. So, pag sinabi niyong aroma, paano siya? Yung 10 namin na flavored is parang nag-add lang yung roaster ng special oil or flavor. Okay. Sige, matanong natin ngayon, ma'am. Kasi ang pinag-uusapan natin is about coffee beans. Ano ba yung distinguishing features o ano ba yung kaibahan ng mga coffee beans? So yun, yung mga coffee beans, merong Arabica, merong Robusta, merong Excelsa, and Liberica. So dito sa Pilipinas is more on Arabica beans po tayo and Robusta beans. So si Mountain Top is, yun nga, ang Arabica beans kasi is mild lang, meron siyang pagka-sweet tone. Then si Robusta naman po is may pagkamatapang. Pero usually, kasi bumibili tayo ng mga instant coffees. Yes. Para sa kaalaman din, ano ba yung ginagamit na beans usually dito sa mga instant coffee? Hindi ko sure din po. Pero more on, Arabica halos po yung ginagamit. Arabica. Depende rin po sa mga brand. Kasi may mapait, merong sobrang tapang na instant coffee. So, tingin ko is Robusta po or Liberica. Excelsa. So, meron yung tinatawag na Robusta, Arabica, Excelsa, and so on. Yes po. So, eto ba, kamukha nito, Sagada. Meron kang matatagpuan nito sa Sagada, meron kang matatagpuan sa ibang bansa, pero same lang din siya na beans. Ano ba bakit siya nag-iiba-iba ang lasa? Although, kumuha ko ng beans sa Sagada na Arabica, kumuha ko ng beans sa ibang bansa na Arabica din. Bakit siya may pagkakaiba? Nagdi-differentiate, although pare-pareho po silang Arabica beans, nagdi-differentiate lang din po yung lasa pagdating sa altitude. Like for example, sa Sagada is, alam naman natin na mataas, puro bundok. So, doon din po nagkakaroon din ng pagkakaibang lasa po. So, yun. Then, sa iba is, meron din naman tayong mga galing sa Kalinga. Same lang din po, pero yung sa Kalinga kasi namin is, Robusta beans siya. Ikaw, anong favorite mo na klase ng kape? At bakit? Ako po, Arabica. Kasi hindi rin ako fan ng mga matatapang na coffee. Gusto ko lang is, enjoy ko lang yung pagka-rich ng coffee. Dahil yung aroma niya. So yun, dito sa Mountain Top, ang favorite ko na variant naman niya is yung hazelnut vanilla. Hazelnut. Yes po. So parang, yun kasi is kahit black coffee lang siya, pagka-sip mo, yung lasa niya is may pagka-nutty na din siya. Dahil na meron siyang special flavor na hazelnut vanilla po. Tayo, as a consumer, dahil na mahilig tayo magkape, bumibili tayo ng espresso machine. Pero bakit, kung minsan, maasim siya, mapait, sobrang pait, paano ba yung talagang tamang lasa ng perfect ground coffee? Ayun nga, for me kasi yung tamang shot ng coffee kapag pinadaan mo siya sa espresso machine is yung coffee kasi kapag tama yung pagkaka-brew, meron siyang natural sweetness. Lalo na kapag Arabica po siya. So yun, lalo na sa mga coffee shop, usually meron silang mga commercial grinder na ginagamit. Kailangan freshly grind yung coffee bago mo siya i-brew. Pero paano ko malalaman kung tama yung pagkaka-grind ko? Ano dapat?
Kada beans ba, iba-iba ba yung kanyang paraan ng pag-grind? Meron bang beans na dapat siya fino? Meron bang beans na dapat coarse para siya makuha yung perfect taste? O kahit ano, parehas lang? Sa brewed coffee kasi, merong iba-ibang coffee equipment na ginagamit. Like for example, kung ang gamit mo na equipment is espresso machine or mocha pot, ang tamang coarseness level kasi dyan is fine grind. And then kung sa bahay naman, ang gamit mo is coffee maker, coffee press, usually ang tamang coarseness dyan is medium coarse or coarse grind. Then meron din tayong iba't ibang paraan ng pagpe-prepare ng coffee. Kagaya din ng drip coffee. So same lang din ba yan? Nakalagay lang siya sa bag? Yes po. Ang drip coffee, meron kaming dalawang drip coffee and tea bag. So si drip coffee is medyo pricey kumpara kay tea bag. Bakit? Si drip coffee kasi parang IG worthy din, pang IG kumbaga. And then sa filter din, mas okay na ginagamit yung drip coffee filter. This episode is brought to you by Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2023. La Visual Corporation and Servisu Channel. From the coffee business, let's move on to a more personal note. Yes. Matanong natin, ma'am, eto bang pag-transition is mahirap? Actually, from being a travel agent parang sa una, parang nahirapan ako dahil nga hindi sapat yung knowledge ko. So, yun, nag-aral lang din po ako. In-enjoy ko yung dahil nga pandemic that time, wala akong ibang ginagawa. Parang binuhos ko doon yung oras ko sa pag-aaral ng business ko, yung coffee. So, mahirap ba siyang pag-aaralan? I mean, ang coffee ba is very complicated na pag-aaralan siya ng normal na individual? Para sa akin, dahil nga ako po is coffee lover, so parang yung pagiging curiosity ko is parang yun yung ginamit ko that time. Baga na-curious ako sa mga bagay-bagay. Kaya na-enjoy ko yung pag-aaral nung pagre-research ko on my own dun sa mga beans, sa mga coffee beans ko. So, sa akin, hindi ako nahirapan dahil nga, coffee lover po ako. Then, besides coffee, do you have any other products? Aside kay Mountain Top na coffee po na galing sa Cordillera, meron kaming bagong, actually mga 1 year ago na siya na product. Meron kaming mga tableya na galing sa Batangas po. And then, meron din po kaming mga repack na coffee syrup, sauce, ganun. Then, we offer din po ng souvenirs na, kumbaga parang na din namin, in-incorporate namin yung coffee. Mga wedding, pang birthdays, yun po. And then, sa iba, meron din po kaming ino-offer na mga tumbler or mug pang coffee. Wow! Kumbaga all-in-one na din po siya. Oo. So, pero nyo meron pala tayong mabibili o meron pala tayong makikita na souvenir na related sa coffee. Yes po. Kumbaga, yan nga, namin. Para unique po. Okay, so, ano ang message mo para sa mga tao na, let's say, gusto mag-start ng coffee business? Sa mga kumbaga, kung nag-start ka pa lang mag-business or kung gusto din na mag-start ng coffee business, ang message ko is, ayun nga, sa una is napakahirap. Kumbaga, lawakan mo lang din yung pagiging creativity. And then, kumbaga, wag ka mawawala ng pag-asa kung mag-start ka pa lang, walang sumusupport sa'yo. Yun nga, tuloy lang. Then, yung di mo namamalayan yung small business mo in the future or habang ine-enjoy mo siya, di mo namamalayan, nagiging successful na pala yung business mo. Sa mga, mostly sa mga kabataan naman,
na nagbe-venture ng isang business, ano ang pwede mong ma-share sa kanila para sila ay maging successful? Sa mga kabataan na gusto mag-start ng business din po, hindi hadlang yung edad or yung pagiging bata para mag-start ng business. Kung gusto mo na siyang umpisahan mo na ngayon na. Ikaw ba, masasabi mo ba na yung business mo right now is successful o meron ka pang vision na hinahanap? Sa ngayon kasi parang kumbaga ang dami nagsasabi, uy, ang success na ng business mo, kumbaga ang lawak na ni Mountain Top, kumbaga nag-grow na si Mountain Top. Para sa akin, for me kasi parang hindi pa siya nag-sink in, or for me parang ayoko muna siyang i-assume na successful siya kasi ang dami ko pang vision para kay Mountain Top. Ayoko siyang i-assume dahil gusto ko mas lumawak pa siya. Marami pa kaming pagdadaanan ni Mountain Top. Madami pa akong gustong kumbaga gusto ko pa siyang i-expand pa. So, yun. So, let's say 5 to 10 years from now, ano yung hinahanap mo ba kay Mountain Top? Yun nga, na-vision ko na in the next 5 or 10 years, si Mountain Top is hindi na lang siya dito sa Pampanga. Meron na din siya mga branch sa ibang lugar ng Pilipinas. And then, hindi na lang siya locally nagdi-distribute ng mga coffee, kundi internationally na din. Then yun nga, nililook forward ko din na magkaroon siya ng sariling cafe or coffee shop. Sa ngayon ba, meron ka ng mga partnerships sa ilang kahit mga simpleng coffee shops lang? Yes po. Madami na din po kaming mga local coffee shop na kumukuha ng supply sa amin regularly. Then usually, yun nga, umu-order po sila sa mga iba't ibang platform. Why should I choose Mountain Top Coffee than the other brands out there? Ayun nga, si Mountain Top is na-assure po namin na yung quality niya and yung pagka-roasting niya is fresh talaga. Bagong roast, bagong grind before po namin siya i-ship kay client. So yun, minimake sure po namin na yung quality niya since day one, nung natikman nila yung coffee namin, hanggang ngayon is pareho pa din po. In relation with that, matanong natin, paano ba natin malalaman na okay yung beans? Ayun po, malalaman naman na freshly roasted yung beans kapag especially dark roasted is oily siya, hindi siya dry. Pag kasi dry, parang matagal na po siyang stock. So, ang namin dyan, kumbaga ang basehan namin na newly roasted ang beans is oily po yung beans. So, dapat oily siya. So, malalaman especially pag dark. Pag medium roast kasi parang dahil nga hindi matagal yung pagkaka-roast niya. Si medium roast kasi talagang dry. Medyo, ano yung pagkakaiba-iba ng lasa nitong dark roast, medium roast? Si medium roast, mas mapait po siya. And then, kumbaga yung kulay ng beans niya is medyo light. Unlike sa dark na parang sunog na medyo papunta na siya sa black na kulay. Si medium roast naman is mas mataas yung caffeine content dahil nga saglit lang din siya na roast. Unlike sa dark roast po is pinatagal siyang niro-roast. Kaya habang tumatagal is nabe-burn na rin yung caffeine. Ayun ba yung mga tinatawag nating decaffeinated? Iba din po yung decaf. Parang mas mahabang process. Kaya mas mahal po yung decaffeinated. This episode is brought to you by Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers 2023. La Visual Corporation and Servisu Channel.
And we're back sa Real You. Napanood nyo kanina yung video ng Mountain Top Coffee. At ngayon naman, papakilala namin sa inyo ang ilan sa kanilang mga produkto. Sige ma'am, pakilala nyo na. Bali, meron po kami dito yung drip coffee. This one is individual lang. Dito po. Ito, individual lang po. Pang office, pang travel. So, ito is, ang content niya is 1 piece na drip coffee. Then, ito din is drip coffee. 10 pieces po yung laman niya. So, ito naman is kapag nagta-travel ka ng mga ilang days, pwede mo din siyang dalhin. Ito naman po is, ito usually yung mga binibili ng mga consumer na mahilig mag-homebrewed. Ito is 250 grams. Meron din po kaming 125 grams, 500 grams, and 1 kilo. So, yun, ito is available ng whole beans, coarse grind, medium coarse, and fine grind. Ano yung masarap ba? Naalin po. Sa mga klase ng grinds? Depende po kasi talaga sa coffee equipment. So, kung ito, ang gamit mo is coffee press, ito po yung parang Pang coarse. Medium coarse or coarse. And then, ito po is tea bags. Same din po dun sa drip, parang filter bag, meron na siyang filter bag. Hindi mo na kailangan ng coffee equipment. Etong si tea bag is parang mas, kumbaga, tipid version. Kung gusto mong magbagong buhay, na ayaw mo na ng instant coffee, pero ayaw mo mapagastos ng malaki. So, ito, si tea bag is, ito yung parang healthier version na hindi ka mapapamahal. Then, this one is Tablea po from Batangas. So, ito, pure Tablea na unsweetened. Para din sa mga health conscious na gustong na mahilig sa hot chocolate. Pero ayaw ma-break yung baga keto diet nila. Ito, unsweetened siya and pure Tablea po. So, ma'am, ito namang mga ito, ano naman to? So, yan po is yung mga repack na sauce and syrup available sa 125 ml and 50 ml. So, kumbaga dahil nga madaming mas nahilig ng mag-homebrewed, kumbaga additional flavor sila. Like yung, parang pang ano na din po. So, halimbawa, ako ng coffee, timpla ako. Yes, Pwede mong patakla lang ito. Ito po, yung syrup, yan yung baga parang pampalasa talaga sa hot coffee. And then yung sauce naman yung sa mga frap, sa mga iced coffee, pang drizzle. Yun pala yun, yung nilalagay. Kala ko kanina sa vape. Ang dami nagkakamali. Okay, sige ma'am, lastly, hayo ng camera. Let's invite everyone to try Mountain Top Coffee. At saan ba kayo makakontak? Try nyo po si Mountain Top Coffee Beans. Organic and locally from Cordillera Province po. For more orders and inquiries po, you can contact us through our Facebook page, Shopee, Lazada, TikTok Shop. Then, search nyo lang po, Mountain Top Coffee Beans. Ayan! Nako, Miss Marie Antoinette, maraming salamat for gracing this episode of Real You. And I know, mas marami pa ang susuporta dito sa Mountain Top Coffee. Kung mapapansin nga ninyo dito sa likuran, napakadami ng award ng Mountain Top Coffee. And I know mas dadami pa ang mga ito. Guys, again, this is your host, Raymart Gutierrez, and join me again next week on another episode of Real You. So kung gusto niyo din ma-feature ang inyong business o gusto niyo ipakilala ang inyong mga sarili, maaari lamang kayo mag-contact sa mga number na nasa ibaba ng inyong screen. Again, bye-bye! Is it hard to believe I'm okay? After all, it's been a while since you walked away. I'm way past crying over your finding someone else. You turned my days into nights, but now I see the light, and this may be a big surprise to you, but you've made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a
rather believe I'm not over you. Go ahead, there's nothing wrong with making believe. I know, 'cause I used to pretend you'd come back to me. But time has been such a friend, brought me to